Kaibigan, may tanong ako sa'yo. Alam mo bang may ilang salita lang ang kayang magpaikot ng damdamin ng isang babae? At minsan, hindi ito yung sweet na linya na gaya ng "ang ganda mo" o "miss kita", kundi yung mga salitang tama ang timing, may lalim, at may disiplina sa damdamin. Bago tayo magpatuloy kaibigan, kung bago ka dito sa ating channel, i-comment mo sa baba kung nasaang lugar ka ngayon habang pinapanood mo itong video. Masaya akong malaman kung hanggang saan na umaabot ang ating kapatiran gamit ang Stoicism. Para naman sa mga dati nang kasama sa ating kapatiran, maaari mong i-welcome ang mga bagong mga kapatid natin sa comment section. Kaibigan, sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo ang mga sikretong bagay na sinasabi ng mga lalaki para mahulog sa kanila ang babae, kahit hindi sila pogi, mayaman o sikat. Kaya kung gusto mong malaman ang mga salitang ito, at higit pa roon, ang mindset sa likod nito, panoorin mo to hanggang dulo. At kung seryoso ka sa pag-unlad sa sarili mo, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dito, tinuturo natin ang Stoic Motivation Tagalog, hindi para makuha lang ang babae, kundi para makuha ang sarili mong respeto muna. Alam mo ba, maraming lalaki ang hindi nila namamalayang sila, na pala mismo ang dahilan kung bakit mabilis nawawala ang interes ng babae sa kanila. Hindi dahil hindi sila gwapo, hindi rin dahil wala silang pera o kotse, kundi dahil sa mga salitang binibitawan nila, mga salitang puno ng yabang, pamimilit o pagpapapansin. Minsan, sa sobrang gusto nilang mapansin, sila pa ang nagiging dahilan ng sariling pagkatalo. Ang mga babae, hindi sila basta naaakit sa salita. Na-turn off sila kapag naramdaman nilang may agenda ka sa bawat tanong mo. Kapag halata sa boses mo na gusto mong mapansin o ma-validate. Kapag imbes na maging presensya ka na nagbibigay ng kapanatagan, nagiging ingay ka na nagpaparamdam ng pangungulit o panggigipit. At sa bawat beses na pinipilit mo silang magustuhan ka, nawawala yung natural na halina na sanay dahan-dahan na nilang nararamdaman. Pero may mga lalaki, kakaiba. Hindi sila maingay. Hindi rin sila masyadong madaldal. Pero kapag nagsalita sila, titigil ang paligid. May bigat ang bawat salita nila. Hindi dahil sa lalim ng bokabularyo, kundi sa lalim ng intensyon. Kapag tinanong ka nila kung ayos ka lang, mararamdaman mong totoo ang malasakit. Kapag pinuri ka nila, hindi ito para lang tumama sa kilig, kundi para maiparamdam kung paano kanila tinitingnan sa tahimik nilang paningin. Ang mga ganitong lalaki, hindi nila kailangan mag-flex. Hindi nila kailangang sabihing, "Iba ako sa lahat." Hindi nila kailangan magyabang ng kotse, trabaho o koneksyon. Ang presensya pa lang nila, ramdam mo na. Hindi mo maipaliwanag, pero gusto mong mapalapit. Dahil sila, yung may tinatawag na anchor energy. Tahimik, kalmado, totoo. Hindi ka nila nililigawan para patunayan ang sarili nila. Nandyan sila kasi gusto ka nilang kilalanin, respetuhin, at sabayan sa tamang panahon. Kaya kaibigan, andito na ang 10 sikretong salita o paraan ng pananalita na ginagamit ng mga lalaki para mahulog sa kanila ang mga babae. Una, hindi kita kailangan, pero gusto kitang makilala. Ito ang klase ng linya na may dignidad. Hindi ito galing sa pangangailangan, kundi sa pagpapasya. Kapag sinabi mo ito, ipinapakita mong hindi mo siya nilalapitan para punan ang kakulangan mo, kundi dahil buo ka na at may espasyo kang magbahagi. Ayon kay Marcus Aurelius, ang nasa harmoniya sa kanya ay nasa harmoniya sa universo. Kapag buo ka sa sarili mo, maaakit sila ng kusa. Pangalawa, alam kong hindi mo ako kailangan at di rin kita pipilitin. Ito ang tahimik, pero bagsik na paraan ng pagkilala sa boundaries ng isang babae. Ipinapakita mong may respeto ka at hindi ka desperate. Ito ang nagbibigay sa iyo ng rare confidence. Dahil sa mundong puno ng humahabol, ikaw ang marunong magpigil.
Pangatlo, masaya na ako sa ginagawa ko, pero mas masaya kung nariyan ka rin. Ito ang linya ng isang lalaking may purpose. Hindi siya naghahanap ng katuwang para lang sumaya. Masaya na siya sa ginagawa niya, pero bukas siyang magbahagi. Ang ganitong pananalita ay attractive sa babae dahil hindi ka dependent. Pang-apat, hindi kita ililigtas, pero sasamahan kita habang nililigtas mo ang sarili mo. Ito ang salitang hindi knight in shining armor, kundi warrior in silence. Ipinapakita mong hindi mo siya inaawa, kundi sinasamahan mo siya sa pakikibaka niya. Ang lalaking ganito ang tinitingala, hindi bilang tagapagsalba, kundi bilang kasama sa pag-angat. Panglima, mas gusto kong makilala ang totoo mong pagkatao kaysa sa ganda mo. Ito ang linya ng lalaking hindi madaling maakit sa balat. Ipinapakita mong gusto mo ang lalim, hindi lang ang anyo. Ito ang nakakatunaw sa mga babaeng sanay sa papuri, dahil kakaiba ito at totoo. Pang-anim, hindi ko kailangang mapansin mo ako. Ang mahalaga, hindi ko rin binabago ang sarili ko para mapansin mo. Tahimik, pero bagsik. Ito ang paninindigan ng isang lalaking may sariling halaga. Ang lalaking ganito ay hindi umaasa sa pansin. Siya ang pinapansin dahil hindi siya pumipilit. Pang-pito, kung hindi man tayo para sa isa't isa, masaya pa rin akong nakilala kita. Ito ang linya ng acceptance at maturity. Walang bitterness, walang pressure, puro paggalang. Kapag sinabi mo ito, ipinapakita mong marunong kang umalis kung hindi para sa'yo, pero hindi ka nawawalan ng respeto. Pang-walo, hindi kita hinahanap para buuin ang buhay ko. Buo na ako. Kapag narinig ito ng isang babae, alam niyang hindi siya gagawing sentro ng mundo mo, pero bahagi siya ng direksyon mo. Ito ang mindset ng isang stoic. May sarili kang mundo at pinapapasok mo lang ang taong karapat-dapat. Pang-siyam, pinipili kita araw-araw kahit hindi ko kailangang piliin ka. Ang pagpili na hindi sa pilitan, kundi malaya. Yan ang tunay na nakakabighani. Ipinapakita nito na kaya mong tumingin sa iba, pero pinili mo siya. Hindi dahil wala kang ibang option, kundi dahil meron ka, pero siya pa rin. Pang-sampu, hindi ako perpekto, pero araw-araw akong nag-aaral maging mas mabuting lalaki. Ang lalaking may growth mindset ang tunay na nakakaakit, kasi hindi niya pinipilit maging perpekto, pero pinipilit niyang umangat. Ito ang klaseng lalaki na hindi lang boyfriend material, kundi panghabang buhay na partner. Ayon pa kay Marcus Aurelius, waste no more time arguing what a good man should be. Be one. Huwag mo lang sabihin, patunayan mo sa kilos, sa pananalita, at sa pagkatao mo. Kaibigan, tandaan mo, hindi lahat ng sinasabi ay galing sa bibig. Ang iba, galing sa kung paano ka namumuhay. Ang mga salitang ito ay hindi para lang gamitin para makuha ang babae. Ang tunay na purpose nito ay para maging lalaking hindi kailangang sumigaw dahil maririnig ang katahimikan mo. Kung gusto mo talagang mahulog siya sa'yo, magpakatotoo ka, magpakatatag, at manatiling may respeto sa kanya at higit sa lahat, sa sarili mo. Kaibigan, kung gusto mong ikaw ang mahalin, hindi mo kailangang manalo sa paramihan ng salita. Kailangan mong manalo sa pagiging totoo. Maging lalaking may mabigat na presensya, hindi dahil sa damit o tindig, kundi dahil sa kung paano ka makitungo sa babae. Yung makikita niya, hindi ang galing mo, kundi ang katahimikan mo na may direksyon. Hindi mo kailangang habulin ang atensyon niya. Dapat kusa itong bumalik sa'yo dahil may binigay kang halaga kahit hindi ka nagyabang. Ayon kay Marcus Aurelius, ang pinakamahusay na paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Sa konteksto natin, ang pinakamabisang paraan para mahulog ang babae sa'yo ay maging lalaking hindi tulad ng iba na puro salita lang. Maging lalaking kakaiba dahil totoo. Tahimik pero malinaw. Marespeto, hindi desperado. Tandaan,
Hindi sa galing ng linya nahuhulog ang babae, kundi sa galing mong maging totoo, kahit tahimik ka lang. Ngayon kaibigan, may tanong ako sa'yo. Anong klaseng lalaki ang gusto mong maging? Yung laging nagpapapansin? O yung pinapansin kahit tahimik? I-comment mo sa baba ang pinaka-nakarelate ka sa 10 sikretong ito. At kung gusto mong matuto pa ng Stoic Motivation, Tagalog, self-respect, at tamang mindset para sa tagumpay at pag-ibig, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Tandaan palagi kaibigan, do it silently. Let the result do the talking.